Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine. 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan. Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Magazine 1278. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na! Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay po sa ating hapon na ito, pakikipagkita at pakipusuan na lang po sa inyong mga kung nasaan man kayo ang ating programa at tayo ay naka-live stream din po dito sa Radio Magazine 1278 AM. Ako po si Dr. Jean Loreche, ang Chairperson at CEO ng National Commission of Senior Citizens at kasama ko po sa hapon na ito ang atin na namang isang kapwa commissioner, si Commissioner General Rainier Cruz. Magandang hapon sa iyo, Comgen. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami ay nagbabalik sa ating radio program para sa mga mahal na senior citizens. Huwag po kayong bibitiw sa ating episode dahil tiyak na marami tayong matututuhan. Okay, so Comgen, tingnan natin ano nga ba ang ating topic sa araw na ito. Una ay again, patuloy na ating binibigyan ng pansin ang National Nutrition Month para sa seniors. Food at nutrition security maging prioridad, sapat na pagkain, karapatan natin. So, Comgen, siguro dapat banggitin natin ngayon ang ating pasasalamat sa ating Presidential Broadcast Service. Nagpapasalamat po kami kay Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at si Miss Marinela A. Texon, ang ating station manager ng Radio Magazine. So para po malaman natin ang mga updates natin sa mga programa ng komisyon, narito po ang Senior Spotlight. Ito po, unang balita. Nakipagpulong po ang NCSC kay Yusek Roger Navarro ng Department of Agriculture or DA para sa future collaboration para mapalawak ang mga oportunidad sa kabuhayan at pagsasanay sa agrikultura para sa mga nakatatanda. Nilatag ng NCSC ang mga proposed programs ng komisyon, kabilang ang mga programang agri-kabuhayan para sa mga senior, capacity building activities at upskilling, urban farming initiatives at mga kooperatiba sa agrikultura na pinangungunahan ng ating mga senior citizens. Magtutulungan ang NCSC at DA at para may sakatuparan ng mga recommended program sa ilalim ng isang Memorandum of Agreement. Tiwala tayo ng initiative na ito ay magiging modelo na decent and inclusive communities para sa ating mga nakatatanda.
Kung titingnan po natin, ComGen, no? Titingnan natin, ito ay napakagandang agreement with the Department of Agriculture. Alam niyo po ba, mga ka-Golden Heart, na base sa ating training needs assessment sa ibaba, ang pinakamaraming may kagustuhan pagdating po sa upskilling at sa ating pagbibigay ng tulong upang mapalawig pa ang kanilang livelihood opportunities ay kasama natin dapat ang Department of Agriculture. So pangalawa naman po, ComGen, meron tayong sinalihan na SM Cares, Emergency Preparedness Forum for Persons with Special Needs. Alam niyo po, ComGen, hindi ako naniniwala na dapat tawagin silang persons with disabilities. Sila po ay dapat persons with special needs ang atin pong mga mahal na senior citizens. So, lumahok po tayo dito sa programang ito. Nandun po tayo, nakipagbahagi tayo sa kanilang mga programa doon po sa SM North. Siyempre, kasama natin doon ang NCDA, ang Pag-asa, ang PhilVox, Bureau of Fire Protection ng Quezon City Local Government at iba't ibang pribadong organisasyon. So pinapasalamatan po natin ang ating mga seniors na pumunta at nakibahagi sa magandang pagkakataon na sila ay matuto na maghanda sa kahit na anong sakuna. Alam mo, ComGen, nakita ko sila, yung kumbaga very actively engaged sila. Dapat tayong dalawa din, kasama tayo doon. Ayan, Sa susunod, ComGen, kailangan kasama tayo doon. So tingnan mo naman ang pangatlo. No? Of course, nagpapasalamat tayo palagi sa ating walang humpay na tulong sa NCSC ng SM Cares Foundation. So tingnan natin, ComGen, ano yung Mind and Body Matters. Okay, naging tayo, no, nung last July 11, 2025, naimbitahan ang NCSC bilang keynote speaker sa Mind and Body Matters or Caring for Mental and Medical Health in an Aging Population. Ito ay postgraduate course ng National Center for Mental Health. Ating ibinahagi ang strategic roadmap ng NCSC kung saan inalatag natin sa bawat iba't ibang proyekto at programa na nais nating inilusad tulad ng SC3C, Wellness Caravans, Livelihood, and Community-Run Enterprises. At, siyempre, telemedicine. So bago natin ipagpatuloy, ComGen, na ipaalala at ibahagi natin sa ating mga tagapagsubaybay ang ating iba't ibang updates, alam mo ba, ComGen, na isa sa pinaka-problema pala ng ating mga nakatatanda ay depression? At yan ay ating tinugunan nung tayo ay naging panauhin doon sa National Center for Mental Health. At tayo din ay nanawagan sa mga espesyalista natin kasama ng ating mga healthcare workers na dapat tulong-tulong tayo upang mapaganda ang kinabukasan ng mga nakatatanda, lalong-lalo na sa larangan ng mental health, mental wellness and well-being, and dementia care awareness. So sige po, ComGen, ano pa kaya yung ating updates na nangyari sa nakalipas na mga araw? Itong linggo na to, inumpisahan natin sa isang flag raising ceremony sa bayan ng Pateros sa pangunguna ni Mayor Gerald Herman bilang suporta sa kanilang pagdiriwang ng 51st Nutrition Month. Agad-agad pong inumpisahan ng ating NCSC NCR team ang pamamahagi ng Expanded Centenarian Act cash gift para sa second quarter para sa 75 na beneficiaries sa Pateros na may edad 80, 85, 90, and 95. Masaya po tayo dahil bukod sa 10,000 cash gift na galing sa ating gobyerno ay tumanggap din ang ating mga beneficiaryo ng karagdagang 5,000 mula sa pamahalang bayan ng Pateros. At meron pang flower bouquet para sa ating mga lolo't lola. Binisita din po natin pagkatapos ng cash gift distribution kasama si Mayor Gerald Herman ang OSCA building sa Barangay Santa Ana sa Pateros din upang masiguro na ang pasilidad ay naangkop upang mailunsad bilang isang Senior Citizens Community Care Center or SC3C sa tulong ng NCSC. Para sa mga senior citizens na taga Pateros, abangan niyo po ang SC3C na to.
Okay, kung titingnan din naman natin na ComGen, no, ay napaka-welcoming ng ating mga kababayan sa Pateros, lalong-lalo na under the very active leadership of Mayor Herman at yung kaniyang mga kasama sa konseho. So yan po ang ating isa sa ating pinakamagandang nangyari sa linggong ito. Tingnan naman natin, nagkaroon tayo ng exploratory meeting sa Commission on Population Development with Yusek Lisa Borsales. Naku, ComGen, kung titingnan natin, sila naman ay nandoon sila sa tinatawag nating yung mga pagbaba ng ating tinatawag na fertility rate. So, nagkakaproblema tayo doon. Pangalawa, titingnan natin, sabi sa usapan natin, ay magkakaroon tayo ng Joint Population Action Plan. So, magkakaroon ng life course, no, at generational well-being and relations. Tayo po sa komisyon, kasama po natin ang ating CPD or Commission on Population Development. Titingnan natin, ComGen, kailangan mahalaga na merong ugnayan ang mga kabataan sa ating mga nakatatanda at ito ay dapat ayusin pa natin ang mga komunidad na ito. Magkakaroon din tayo, ComGen, ng ating tinatawag na Memorandum of Agreement sa kanila upang mapalawig pa ang ating usapin at dialogo at paano natin maipagpatuloy ang ating pare-parehong adhikain. So tingnan din naman natin, nagkaroon tayo ng office inauguration, ribbon cutting and blessing sa ating Region 2 na opisina sa Tugigaraw nitong nakalipas na araw. At doon po tayo ay pumunta, nakipag-ugnayan tayo sa ating regional staff, nagkaroon po sila ng sharing ng kanilang accomplishments and hats off po ako sa ating taga Region 2 Regional Office, ComGen. Isipin mo sila, they have such a very beautiful accomplishment habang sila ay nagtatrabaho at isinusulong ang bawat programa ng komisyon sa kanilang mga nasasakupang mga nakatatanda. Nakipagpulong din tayo sa iba't ibang ahensya doon sa pamahalaan sa Cagayan tulad ng PSA. Hala, ComGen, nandun ang Philippine Statistics Authority. At alam mo, ang sabi ko sa kanila, kailangan ayusin na natin ang datos nila at datos natin. Ang Department of Health, alam niyo po kami nagpapasalamat kila doktora at ang kanilang nurse, no, ang DMO nila doon, pati ng taga-ospital sa Cagayan Valley, dahil napag-usapan namin kung paano natin ikukompleto yung cycle natin sa pamimigay at pag-aalaga ng mga nakatatanda sa kanilang well-being. Ang DSWD din po, DSWD ay nandoon po at ang DBM, ComGen, nandun ang taga-regional office nila, none other than the regional director was there. And of course, ang ating mga taga-OSCA. So pinakilala po natin ang ating mga programa sa ating mga stakeholders, lalo na po ang dumarami nating mga senior citizens community care centers sa bansa. And unahin ko na po, ibalita ko na sa inyo, meron tayong 3 very very soon na ilo-launch doon sa Region 2 na Senior Citizens Community Care Centers. At ito, again, sa pamamagitan ng napakagaling na leadership ni Miss Dulce, who, by the way, is already appointed as a Regional Director. Mamaya, ComGen, pag-usapan natin yung mga bagong Regional Directors na na-appoint ng ating Pangulo. So, again, yan po ang ating mga impormasyon na kayang ibigay natin sa inyo ngayon. Tingnan po natin yung ating pong good news na naman, ComGen. Maybe gusto mong sabihin sa kanila yung tinatawag na 50% discount para sa mga senior citizens sa MRT3, sa LRT1, LRT2 na mula ngayon hanggang 2028. ComGen, please. Ito, no, yung pinaka mainit na balita. Good news, mga ka-Golden Heart. Dahil kahapon nga lang po, ay opisyal nang inanunsyo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 50% fair discount para sa mga senior citizens at persons with disability na sasakay ng LRT1, LRT2 at MRT3 mula sa dating 20% statutory discount, itinaas ang diskwento sa 50% upang mas matulungan ang tinatayang 13 million senior citizens at 7 million PWD sa buong bansa. Ang programang ito ay patutupad hanggang taong 2028. Ba, Malayo talaga. Ilang taon din yun. Tatlo ano? pa, oh. Bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na gawing mas abot kaya at accessible
ang public transportation para sa ating vulnerable sector. Yes, so tingnan natin, Comjen, no? Kung yan ay napakagandang balita, may isa na namang magandang balita, Comjen. Gusto mo bang banggitin kung ano itong pinakabagong batas or bill na final ng ating mambabatas? Opo, ito po yung panukalang batas ni Honorable Senator Panfilo Ping Lacson. This is a bill filed in the Senate which we call the Parents Welfare Act of 2025 or Senate Bill number 396, aiming to legally reinforce filial responsibility and establish support systems for elderly parents. Oh, kung Maganda. titingnan natin, maganda yan, Comjen, ano? Sabi ko nga parang kahapon inuulan ng napakamaraming magandang balita para sa mga nakatatanda. 50% discount sa MRT, and then may bago na namang batas. Subalit, Comjen, siguro kung titingnan natin, isa sa dapat nating ayusin ay ang pagkamagandang ugnayan sa loob ng pamamahay. Nung tiningnan ko yung bill, Comjen, parang i-criminalize yung mga kabataan na hindi mag-aalaga sa mga nakatatanda. Ano kaya sa palagay mo, Comjen? Magandang batas yan, panukalang batas, pero siyempre kailangan natin dagdagan pa. Tingnan natin yung mga detalyeng medyo pwede pa natin pagandahin para hindi kaagad basta-basta makukulong yung mga ating mga kabataan. Oo nga At saka nabanggit ko kay Comjen kanina, minsan isa sa ating dapat tingnan ay ang tinatawag nating sandwich generation, di ba, Comjen? Na yung mga kabataan na yan ngayon ay dalawang pamilya ang inaalagaan, yung kanilang sariling mga pamilya at yung kanilang mga nakatatanda. So siguro baka kailangan, Comjen, ay tingnan natin ano kaya ang mga pwede pang gawin para mapalawig natin itong bill na isinusulong ng napakabutihing senator. At heto nga ang sinasabi ko, baka pwede din nating tingnan yung economic support na yan. Yeah. Siguro, kailangan meron din tayong matinatawag na siguro state-funded caregiver subsidies. Kasi siyempre, yung mga nag-aalaga, minsan wala rin ng mga pera yan. Kailangan din maghanap buhay para sa mga anak nila. So, siguro, pag nag-alaga rin sila sa matatanda, kailangan may mga konting subsidy rin siguro na pwedeng ibigay. Alam mo, Comjen, yan yung sinasabi ko naalala ko last year, parang nabanggit na natin yan sa komisyon, na siguro isang magandang tingnan ay yung tinatawag nating home care support program, di ba? Para doon sa mga nag-aalaga, sa kanilang mga nakatatanda, ay nabibigyan sila ng subsidiya. At sa pamamaraan na yon, we become person-centered rather than facility-centered. Yeah. Siguro, pag na, parang family-centered yung natin, hindi nalalabas ng bahay yung mga senior. Doon na rin. Kasi meron na sila matatanggap na mga subsidy. Tsaka may training din tayo mabibigay sa kanila. Yes, magko-conduct tayo ng training at the same time, may monitoring and evaluation yan, Comjen. Yeah. Hindi naman po pwede na ikaw ay bibigyan ng subsidiya, ng pamahalaan upang alagaan ng ating mga nakatatanda. Kailangan din naman natin na sila ay suportahan at tingnan din natin kung totoo bang naaalagaan ang ating mga lolo at lola. Yeah. So, tingnan po natin ang ating isa namang institutional update, Comjen. Tingnan mo, yung regional directors natin sa buong Pilipinas ay inilabas na ng Office of the President. Ano-ano kaya ito, Comjen? Okay, siguro, banggitin na natin mga pangalan siguro ng mga bagong regional directors. Starting with Region 2. Sa Region 2, si Miss Dulcinea Lyra de la Cruz. Region 3, Mr. Emmanuel Daes. Sa Cordillera Administrative Region, si Attorney Luz Balisong. For Calabarzon, si Mr. Joselito de la Cruz. Mimaropa, si Attorney Edwin de Matatak. Region 5, Attorney Maria Clarissa Pacamara. Region 6, Miss Ann Rapunzel Ganzon. Region 7, Miss Jocelyn Tabo-Tabo. Region 8, Mr. Antonio Dulaota. Region 9, Mr. Fernando Sumundong. Region 10, Miss Mary Jean Azum. Kapangalan ko pa, ang galing naman.
Region 11, Mr. Cesar Adige. Region 12, Dr. Rochelle Oco. At Region 13, si Mr. Ramel Hamen. Meron tayong dalawang regions na na-miss out, Comjen. Meron. Gusto ko na lang din ibalita. Ang NCR at saka ang Region 1. Oo nga, wala Huwag po nga, no? kayong mag-aalala, Comjen, kasi itatakal natin sila Yeah. sa unbank next week, no? Para sila ay mabigyan na rin ng kanilang unbank resolution at sila ay ma-recommend sa ating mahal na Pangulo. Gusto ko lang banggitin, Comjen, tayo talaga ay nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa kadahilanan na alam niya na sa dumadami ng ating mga gawain, mga programa na kailangan nating ibaba, ay alam naman nila na kailangan natin ng ating mga regional directors. And mind you, bago si Comjen papasok muli, gusto ko lang isabi sa ating mga tagapagsubaybay, in the succeeding days, kami po ay maglalabas ng mga trivia, bits and pieces of information sa ating mga napiling regional directors mula po sa Office of the President. So ano po, congratulations mga bagong regional director sa mga RD. Opo. Lansa tayo. O kaya naman, marami-rami din ang kanilang gagawin, di ba, Comjen? So, sige Marami, po. oo. Okay. Para sa karagdagang mga impormasyon na kakailanganin po natin at paglilinaw patungo sa ating mga regional offices, tayo naman po ay magbibigay ng karagdagang information sa inyo. So, maybe Comjen, mga ka-Golden Heart, nasaan na tayo sa ngayon? Okay, all our regions, 16 regions, no, are already operational. Kung may mga katanungan kayo, maaari kayong pumunta o tumawag sa ating NCSC offices. Makikita sa inyong mga screens ang office address at contact information. Bisitahin din nyo ang ating NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube account. Yan. Okay, napakaganda naman yan, no? So, kung titingnan mo, Comjen, mga ka-Golden Heart, halfway na po tayo sa buwan ng Hulyo. So, ngayong hapon na ito ay patuloy nating makikiisa sa ating selebrasyon ng 51st Nutrition Month na may temang Food at Nutrition Security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin. Pero bago natin ipakilala, Comjen, ang ating mga panauhin para sa araw na ito, alamin muna natin ang mga Nutri issues at ang kalagayan ng ating mga seniors ayon sa 2028 National Nutrition Survey. So, Comjen, ano yung sa usaping overweight at obese? Ito mga datos to, no, galing sa iba-ibang ahensya. Sabi dito, 19% o 2 sa bawat 10 senior citizens ay overweight. Nako, Kasama ka ba doon? hindi pa. Okay. Nasa ako. 32.6% o 3 sa bawat 10 senior citizen naman ang obese. Naku, hindi din naman tayo doon kasama, Comjen. Kapansin-pansin, no, na mas mataas ang kaso ng obesity sa nakatatanda na, letter A, may edad 60 to 69 taong gulang. Pangalawa, kababaihan. Pangatlo, urban dwellers or nakatira sa lungsod. Bago mo yan ituloy, Comjen, gusto ko lang mag-comment niyan. Alam niyo po, kung titingnan natin, bakit mga kababaihan, bakit 60 to 69, at bakit yung mga urban dwellers? Alam mo anong sagot niyan, Comjen? Ano bang? Okay, ang scientific basis po niyan ay una, dahil ang mga kababaihan naniniwala na pag sila ay gumagawa sa loob ng bahay, ay hindi na kailangang mag-ehersisyo. So, that's a myth. So, kahit na ikaw ay naghuhugas ng piga, naglalaba, nagwawalis, kailangan mo pa rin ng regular exercise para yung iyong metabolism ay lumaki at lumawak. Pangalawa, sa edad na yan, nakikita po natin yung ating tinatawag na pag-slow down ng ating metabolism at saka yung hormonal imbalances. Pangatlo, kung titingnan din natin, masyado na yung ating mga nanay, mga kababaihan, sa dami ng kanilang ginagawa, ay nakakaligtaan nilang kumain ng tama.
So minsan dahil gutom sila kung ano na lang ipinapasok sa mga bibig nila. So kaya isa yan sa ating titingnan. Mamaya tatanungin natin ang ating mga panauhin kung ito ay tama or mali. Tama. Okay, sa pagpapatuloy, samantala sa usaping high blood pressure naman. 33.5% or 3 sa bawat 10 nakatatanda ay may mataas na blood pressure. Kasama ka ba doon, Comjen? Hindi ko alam parang hindi siguro. Okay. Pinakamarami ang kondisyon na ito sa may mga edad na higit 80 taong gulang. So, Malayo ka pa layo doon. So, sa may mga anemia naman, mga anemic, sa mga nakatatanda na 60 years old pataas, 17.2% ay anemic. So, halos 1/5. Ang tinatayang mga mas mataas ang prevalence rate o ang pagkakaroon nito sa mga lalaki, 18.8% kumpara sa mga babae, 16.0%. So, Tingnan natin. Kung, gusto kong mag-react niyan, Comjen. Kasi nga naman, kung mas bata ang kababaihan dahil sa kanilang tinatawag na monthly menstrual flow, kaya mas mataas ang anemia kung bata. Pero heto, you're talking about yung mga nakatatanda. Bakit kaya mas mataas sa mga kalalakihan? Ano kaya sa tingin mo, Comjen? Dahil ba, una, ang mga kalalakihan ay hindi natutulog ng sapat? Hindi sila kumakain ng mga gulay na mga madahunan kung saan napakataas ng ating iron content, o kaya naman sa kadahilanan na sila'y umiinom ng hindi lang tubig. Pwede kaya yon? Maraming bagay. Kanina nabanggit mo kasi nung pagbata sila, mas kukonti yung anemic. Pero nung tumanda, mas marami na sila. So Tama ba bakit? yun? Opo. Siguro nga dahil wala na yung mens nila. So sige, mamaya tatanungin natin ang ating mga nutritionists, no? Kung totoo ba or mali yung mga datos na binabasa natin. Ituloy mo lang, sige, Comjen. Meron ka pa sa lifestyle issues ng mga seniors, ha? Tingnan natin yan. Tingnan natin itong ating lifestyle issue ng mga seniors. Bawat taon, mahigit 8 milyon tao ang namamatay dahil sa paggamit ng tabako o sigarilyo, ayon sa World Health Organization. So, 16.5% naman o tinatayang 2 sa bawat 10 senior citizens ang naninigarilyo. Marami pala, no? Mas mataas ang bilang ng mga lalaking naninigarilyo, 28.4%, kaysa sa mga babaeng naninigarilyo, 6.7%. Sa mga may edad na 60 years old pataas. Naku, Comjen, gusto ko na namang mag-react dyan. Una sa lahat, kung titingnan mo, paninigarilyo pa lang yan, mga ka-Golden Heart. Wala pa ang pag-inom ng alak. Dapat isinali natin dyan sa datos na yan kasi alam nyo po na pagka ang atay natin or liver is affected, titingnan po natin, alam nyo po na affected ang ating paggamit ng ating katawan sa mga kinakain natin or ipinapasok natin sa ating mga katawan. So ngayon, Comjen, dahil sa mga datos na binasa ninyo, teka lang, hindi pa natin sinasali yun ang vaping, ha? Hindi na sigarilyo ngayon ang kinakaabalahan, pero mas malakas yata ang percentage ng mga kabataan on vape rather than the traditional tabako or paninigarilyo. So tingnan natin yan at subaybayan natin ito mamaya. Aayusin pa natin ang pakikipag-ugnayan habang nandito yung ating mga guests. Sila po ay ating aanyayahan matapos po tayo magkaroon ng very short break. Antabayanan niyo po kami, huwag kayong aalis dyan. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma, tama na. Ayos lang, di ba?
Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Ayan, nagbabalik po kami dito ngayon sa ating radio program. Alam niyo po mga ka-Golden Heart, tayo ay naririnig sa buong Pilipinas at tayo po ay nagagalak sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Ito po ay hatid po dito sa Radio Magazine at tayo po ay nagpapasalamat sa kanila sa kadahilanan pong binigyan nila tayo ng plataforma kung saan maparating ang mga programa, advokasya ng National Commission of Senior Citizens. So para po lalo nating mapag-usapan yung mga sinabi natin at binanggit kanina, i-introduce na ni Commissioner Jen Cruz ang ating panauhin via Zoom. Magandang hapon po. Gusto ko pong ipakilala ang ating guest ngayon. Kaya lang via Zoom lang siya, no? Si Miss Ina Eunice R. Calanog. Isa po siyang Nutrition Officer 2 ng National Nutrition Council. Magandang hapon, Ina. Naririnig ba tayo ni Miss Ina? Miss Ina, okay po Good kayo? afternoon po. Magandang Hi. hapon po. Yes. Magandang hapon po sa inyo. May mga katanungan po kami dito. Kasama niyo po dito sa aming Golden Heart, puso para sa seniors, si Com Jen, no? At saka ako po ang kasama din niya. So una kong itanong po sa inyo ay ano nga po ang mandato ng National Nutrition Council? Po, ang National Nutrition Council po ang highest policy making and coordinating body po on nutrition sa Pilipinas. So nabuo po ang NNC noong 1974 pa po sa pamamagitan ng Presidential Decree number 491 or kung tawagin po ay Nutrition Act of the Philippines. So ang pinakatungkulin po or mandato po ng NNC ay ang mag-coordinate, mag-formulate, mag-monitor at mag-evaluate po ng mga polisiya, strategiya, at saka mga programa po na pang-nutrisyon para po mapaunlad ang kalusugan ng buong Pilipinas. Okay, ako naman magtatanong, no? Ina, sa pagdiriwang ng Nutrition Month, ano ang kahalagahan at implikasyon ng Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 up to 2028 sa mga nakatatanda? Okay po. Ang Philippine Plan of Action for Nutrition po, o kung tawagin po natin ay PPAN, ito po ang ating national plan na nagsisilbing gabay sa mga polisiya po at mga programa na dapat pong ipatupad o implement. So ito po ay nakatugon para po labanan ang malnutrisyon sa lahat ng edad. So mula po yan pagkabata hanggang po sa mga nakakatanda. So pinapangunahan po ng National Nutrition Council ang pagbuo nito. Katulong po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, pinapahalagahan po natin ang nutrisyon ng bawat Pilipino, mapaanong edad pa po yan. So, kung kaya rin po, isa po sa mga factors po na kinonsider ng National Nutrition Council sa pagbuo ng PPAN ay ang tinatawag na life stage approach. So, ito pong approach po nito, nire-recognize po natin na iba-iba ang pangangailangan natin pang nutrisyon, depende po sa ating life stage. So, simula po yan pagkabata hanggang sa pagtanda. So, isa po sa mga pangunahing layunin ng PPAN ay ang food and nutrition security. So, tugma po ito sa ating tema ngayong taon na food and nutrition security, maging priority, sapat na pagkain, karapatan po natin. So, para po sa ating mga senior citizen, ang ibig sabihin lang po nito ay masiguro po natin na may sapat, ligtas at masustansyang pagkain po sila sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Ayan kita nyo, ang ganda pala ng plano nyo Pangatlong tanong, ano ba ang mga pagkain na dapat iwasan ng mga nakatatanda? Okay, ayan na po yung mga controversial po na tanong po. Ina, Yes po. Ina, subaybayan Yes, ko at sundan ko yung tanong ni Comjen heto nga ba talaga ay may dapat bang iwasan ang mga nakatatanda or dahil sa edad nila ay talagang pwede namang pakainin natin kung ano lang ang pwede na ikakaligaya nila. Po. Kung gusto lang din po, kung pwede lang po sana po, no, na walang limit ang ating pagkain para masaya po silang mga tatanda. Pero kung ang sa reality po, habang mas tumatanda po talaga ang tao, nagbabago talaga yung katawan. So kung mapapansin po natin, bumabagal yung metabolism, humihina rin po yung ibang mga organs po natin tulad ng kidney at atay. At mas nagiging sensitibo na po tayo sa mga sobrang asukal, sobrang mga matatamis, maalat, tsaka matataba. So dahil po dito, bukod po sa dapat mas kaunti na po yung pagkain na kinokonsumo po natin, maganda rin po na ating iwasan o limitahan ang ilang mga pagkain upang hindi po tayo makapag-develop ng mga lifestyle diseases kung tinatawag or mga chronic diseases tulad po yan ng hypertension, yan po yung mga common hypertension, cancer, diabetes. So, ilan po dito, syempre po yung mga fast food natin, so mga process na po yan ng mga pagkain, sa mga pagkain na mataas po yan sa asukal or sa sodium or sa taba. So, kasama na rin po dito yung mga chips, yung mga candies po natin, mga baked foods po, yung mga ensaymada po na talagang masarap po siya talaga, pero talagang mataas yung, may mga margarine pa po yun at saka mga asukal na nasa ibabaw. So, limitahan lang po natin kasi po kasabay din po yung pagtanda, kailangan iniiwasan na rin po natin o nagbabawas po tayo sa mga ganong klaseng pagkain. Ako, Ina, bago magtanong sa'yo si Comjen, para namang nakakalungkot, binanggit mo lahat ng aking paborito. Bawal ang chips. Alam mo ba, ang pinakamagandang ibigay mo sa akin ay Nova? Kasi yan yung paborito ko, lalong-lalo pag nasistress na ako sa NCSC, pampagana at pampasaya yan. Ensaymada, alam mo, paborito ko yan At pag sinabi mo at binanggit mo ang fast food, paano na pag kami ay nagbabiyahe ng malalayo, yun lang ang madali-dali naming kukunan ng pagkain. Sige nga, Comjen, ikaw na magsunod na magtanong. Oo nga, puro paborito natin yung pagkain na yan. Ito, isa pang tanong, no? Saan pwedeng lumapit ang ating mga nakatatanda upang dumulog patungkol sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan? Okay po. Para naman po sa mga ating mga nakakatanda, maaari po silang makipag-ugnayan sa mga pinakamalapit na barangay health station or rural health units. So doon po may mga doktor po doon, mga nurse, mga barangay health workers po na handang tumulong sa kung ano man po ang kailangan po ng ating mga senior citizens. Libre din po yung karamihan ng mga basic check-ups at gamot sa mga senior citizens. And para naman po sa nutrition, nandyan po ang ating mga barangay nutrition scholars at iba pang health volunteers na nagbibigay din po sila ng mga nutrition education sessions at payo kung paano po mas magandang mapaghandaan or paano mas okay makakain ng masustansyang pagkain na abot kaya rin po. Yun pala, meron pala silang mapupuntahan, no? Ito pa isang tanong, no? Sa ngayon, ano ang kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino ayon sa inyong datos? Okay po. So tulad din po ng nabanggit ko po kanina, may pagkakaiba-iba po sa nutritional needs ng bawat tao. So ganito rin po natin tinitingnan yung kalagayang pangkalusugan o nutrisyon ng mga Pilipino. So, yung iba pong mga datos, nabanggit na po ni Doc Jean po kanina at nabanggit niya na rin po. Siguro po ang bigyan ko ng emphasis ngayon is yung nutrition situation sa bawat age group. So, i-highlight ko lang po yung mga pinakalaganap na nutrition problem sa bawat grupo. So, sa among under 5 po nating mga bata, under 5 years old, stunting po yung mataas, nasa 23.6% o 2 out of 10 under 5 children po ay stunted. Pagdating naman po sa mga school age children or yung mga ating kabataan 5 to 10 years old, underweight naman po or mababang timbang sa kanilang age, sa kanilang edad. So sa mga adolescents naman po, 10 to 19 years old, stunting din po ang mataas. Kung yung mapapansin, 20.7% po siya or 2 out of 10 So, ng ibig mga sabihin, adolescents. Ina, ang gusto ko Yes, lang po. malaman, ano yung pinaka-common na problema ng nakatatanda? Kasi yung sa mga kabataan na yan, hindi na sa amin yun. Andun kami, ang concern namin, yung aming mga mahal na nakatatanda.
Okay po. Sa mga nakatatanda naman po, mga 60 years old and above, so obesity po yung pinakalaganap na nutrition problem. Okay. So maraming salamat, Ina. Ano kaya ang iyong mensahe para sa ating mga tagapagsubaybay sa Golden Heart? Okay po, para po sa ating mga mahal na senior citizen, simple lang po, ituloy po natin ang pagkain ng tama at paggalaw ng tama. So, napakahalaga po na maging halimbawa po tayo sa sunod na henerasyon sapagkat ang pag-alaga po natin sa ating sarili ay sinasabi rin po natin na ang kalusugan ay kayamanan na dapat pahalagahan. Maraming salamat po muli sa pag-imbita. Salamat, Ina. Maraming salamat, Ina. Okay, so tayo ay magkakaroon na ng expanded centenarian cash gift update. Tingnan natin, Comjen, baka gusto mong bigyan ng progress report ang ating mga tagapagsubaybay. Okay, ito po ang ating latest na report tungkol sa Expanded Centenarian Act Cash Gift Distribution. So, as of July 16, 2025, ang total beneficiaries po na nabigyan natin ay 53,580 na. Ang total amount disbursed is 570,630,000. So, dami na, no? Ang breakdown, 80 years old na nag-birthday since the law was created last March 17, 2024 is 27,000 plus. Ang 85, 17,000 plus. 90, 6,000 plus. 95 years old na 1,900 plus. And ang ating mga centenarian, 387 na po ang nabigyan. So tingnan natin ngayon, Comjen, no? Isa sa ating tunghayan natin ang kwento ng isa nating benepisyaryo ng ating expanded centenarian cash gift na galing or mula sa Cagayan de Oro City. Tunghayan po natin ito. National Commission of Senior Citizens, you implemented it. But most of all, I will thank the public. I will thank the people because these are people's money given back to us. Good morning, everyone. I'm happy to be with you, all of you this morning. I am Lendia P. Palapos Asenas, who was born 85 years ago. It's surprising, but happy. Because I did not expect to reach this age. With the effort, with the sacrifices, and the challenges which I met along the way, I did not expect to reach 85. But I go on, because I had a dream. I have to work with the elderly. I love geriatric nursing. It was overwhelming. I was so happy. But I'm not happy for myself only. I'm happy for the other elderly who will be receiving it. I share part of it as Thanksgiving Mass. Then some of it I sing, and some of it I have plenty of maintenance medicines. So I have my maintenance medicine both. And it makes me happy. It helps me financially. Thank you most sincerely, Government of the Philippines, especially those who enacted and implemented this law. Thank you, Lord. World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan. Radyo Magazine. 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga tong link. Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon. Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah. Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. So nagbabalik po tayo dito sa ating Golden Heart sa puntong ito bilang patuloy nating pakikiisa sa 51st National Nutrition Month. Alamin natin sandali ang ating mga tinatawag na healthy habits for seniors. So titingnan natin, gusto kong ipakilala, Comgen, no? Yung tinatawag natin na ating guest sa ang ating panauhin sa hapon na ito. Kasama na natin siya last week, ang ating no less than our very own Eden Elisan, isang registered nutritionist, dietitian, isang lifestyle medicine specialist at ang ating planning officer for ng ating planning and policy and planning division. Last week, Comgen, pinag-usapan natin kung heto bang mga low fat, low salt, low sugar, low calorie, ay tama ba ito? So ngayong hapon na ito, ano ang gusto mong itanong sa kanya? Ako, gusto ko talaga itanong yung ano ba mas healthy? Brown sugar or yung white sugar? O kaya meron pa yung Splenda. Ay, o, di ba? Sige nga. Mga artificial sweetener. Okay. Okay, ito ang tanong ko sa iyo, Miss Eden. Ano bang mas healthy?
brown sugar or white sugar o yung mga artificial sweetener natin? Thank you, Koma, sa tanong na yan. Actually po, maraming pagkakamali kasi doon sa pangunawa natin na pag nag-brown sugar tayo, mas healthy siya doon sa white. Actually po, almost same lang naman siya when it comes to calories. Ang pagkakaiba lang nila is yung molasses. Na after ma-refine nung sugar, inad lang yung molasses doon sa brown. Kaya almost same lang sila. Pati yung glycemic index nila umaabot rin sa 60. Yung pag-convert ng pagkain into blood sugar sa ating katawan. So, masasabi natin na mas healthy yung mga cocoa sugar, yung mga mas closer doon sa refinement ng asukal kasi mas mababa yung glycemic index nila at mas marami yung nutrients nila. So, ibig mong sabihin, yung mascobado, mas maganda ba yon kaysa sa brown sugar na yan? Mas higher lang, Doc, po yung kanyang molasses content, pero mas mataas yung calories niya. Mas healthier siya kumpara sa mga granulated. Yes, refined. Okay. So, Comjen, naniniwala ka ba na ang artificial sweetener na yan ay talagang walang calories at sugar content? Dapat malaman natin kay expert. Yung mga artificial sugar po ay basically 0 calories sila. Pero since artificial sila, may mga side effects siya sa ating katawan, especially sa ating may pagka-neurotoxin siya, no? Mas mainam na yung natural na sugar na kumbaga natural sweetener yung ating pagkukuhanan like from our fruits, and then yung mga close or less yung kanyang pagkaka-refine like the cocoa sugar. We highly recommend yung yung mga stevia or kaya yung cocoa sugar kasi sila yung mga natural, medyo mas malapit sila sa refinement. Okay. So may katanungan ka pa ba kay Miss Eden Comjen? Hindi, ito, kung bibili ako ng soft drinks, yung Coke, ano mas maganda, yung regular Coke o yung Zero? Coke Zero? Coke Zero. Mas sa amin po, as dietitian, we highly recommend yung regular po dahil ginamit yung natural sugar doon kumpara sa mga zero, which is 0 calories nga siya, pero kasi ang ginamit doon aspartame, yung artificial sugar na kung saan po, hindi nga tataas yung agad yung blood sugar mo, pero may mga side effects siya, especially sa mga nerves natin at sa ating mga neurons. Okay. Ito, may karagdagan tanong pa ako, no? Ano ba ang mga mas malusog na alternatibo sa asukal para sa mga taong may mataas na risk sa diabetes? Yan. Kaya po, we highly recommend talaga na from natural yung kakainin natin. Pero again, hindi po marami. Para sa may mga person with diabetes, no, kailangan po 1 serving of fruits lang yan, mga 1 slice lang yan. Pero namang prutas, yun talaga yung pinaka-source nila ng asukal or matamis nila. Pero po, sa pag-aaral, kagaya po nabanggit ko kanina, kung bibigyan kayo ng allowance na 1 gram or 5 grams of sugar, that's 16 calories na, ay manggagaling po ito sa muscovado, sa cocoa sugar, and yung ating pong mga talagang very close or molasses natin. Or yung may share ko po talaga is yung agave. Kasi talaga yung agave sugar po or syrup ay sobrang baba ng glycemic index niya. Nasa around 52 lang. So, meron tayong natutunan sa araw na ito, mga ka-Golden Heart, Maraming salamat kay Comjen na palagi nating kasama dito. At maraming salamat kay Eden at kanina kay Ina. Sila po ang nagbigay sa atin ng pansin para tayo ay maging malusog na tama. So, tingnan natin bago po ako ay magpasalamat. Meron po tayong mga updates na gusto kong lang sabihin sa inyo. Una po ay meron po tayong gagawing Senior Citizens ID kasama po ng DICT. Nagkakaroon tayo ng MOA signing next week. Kasama din po natin at si Comjen. Meron siyang pakikipag-ugnayan sa Department of Health at saka doon sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mayor ng Naga upang magkaroon din ng isang Senior Citizens Community Care Center doon. At wag po nating kaligtaan yung ating livelihood opportunities. Malapit na po natin yang isulong at magkakaroon tayo ng launching at piloting nito. At ang pinakahuli, anniversary po ng NCSC. Tayo po ay magiging 6 years old na at gusto po namin kayong makasabay at makasama sa aming anibersaryo. So lahat po ng aming mga tagapagsubaybay sa aming mga
regular clients na nanonood sa ating ka-Golden Heart. Kami po ay tumutuktok na naman sa inyong, kumakatok sa inyong mga puso at sa inyong mga bahay-bahay na tuwing hapon po ng Huwebes, 1:00 po, ay magkantuhan tayo at magsamahan po tayo upang maparating natin sa bawat isang nakatatanda kung ano-ano po ang programang nakaalay para sa inyo upang malaman niyo po na ang atin pong pamahalaan ay may pagmamahal po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Dr. Jean Lorache. At Commissioner Rainier Cruz po. And of course, maraming salamat po. Muli, magkikita po tayo next week sa parehong oras po.